in the system now, how do you, in terms of number, what's the percentage of Filipinos now on digital payments? Yeah, what's the current state? Yeah. Opo, yung current state natin. Sabi nyo nga po kanina, so meron po kaming report na nilabas on the status of digital payments dito sa Pilipinas para po sa taon na 2023. Noong 2023 po, ang nakalap natin na datos on an average monthly na data po, yung 52.8% ng transactions po natin in a month, digital form na. So, ibig sabihin nun, 5 out of 10 of our transactions in a month, digital na po. So, ganun na po kalaki yung porsyento ng digital. Siyempre, gusto po natin tumaas pa. Sana mas maging 8 pa siya, di ba? Kung pwede po. At nakikita po natin dito, dahil din po to dun sa, di ba, nangyari po yung pandemic, yung mga tao, mas marami na pong nagbukas ng mga account. At yung mga may account na, nag-aral sila, paano ba gumamit ng digital na services. So, ibig sabihin po nito, yung mga tao natin na merong smartphone, may internet, may datos po kasi kaming kinolekta years ago, dumoble na po yung mga tao na gumagamit ng smartphone nila at ng internet nila to perform digital payment and financial services po. So, ibig sabihin, parami na po talaga yung gumagamit po nito. At kasama po nung sa status po ng digital payments po natin, more than 60% po nung ating payments, retail payments po kasi yung ating tinitignan eh. Galing po ito sa merchant payments. So, ibig sabihin, kaya po talagang close working relationship po kami lagi with the DTI. Ang merchant payments po, ang ibig sabihin yan, pag bumili ako sa grocery, merchant payment po yan. Pag nagbayad po ako ng e-commerce, nag-shopping po ako, Lazada, Shopee, ganyan po, Zalora, merchant payment din po yan. Kasunod sa merchant payment, yung susunod sa pinakamataas din po na volume, yung person to person. Dahil po, di ba marami, minsan kakain tayo sa labas, sabihin natin, o kung magbabayad, tapos hingiling ko na lang kayo. Marami na pong nagsisplit ng bill, tas digital na rin po yung bayaran. Now, my question there, Attorney Bridget, is this. You mentioned the data, 5 out of 10 are transacting via digital. What about the profile? The profile and demographics, mas nakikita mo ba na mas bata pa rin? Or may makikita mo rin ng mga negosyante medyo kahit na katulad namin ni Yusek Jean, gumagamit na rin. At pagdating naman dun sa areas where they are located, yung profile. Opo, yung profile. Yung sa ngayon po kasi dahil digital to, fluid po yung mga tao. So yung geographical po, wala pa po kaming datos doon. Kasi pwede po... Pero malamang mga urban centers yan, ano? Yun po kasi yung kadalasan yung may access sa internet. Internet at smartphone penetration. So yung ganong demographics po ang meron. At yun nga po, nakita namin yung mga mas bata, yung mga younger generation na mas sanay talaga gumamit ng telepono. Sa kanila, pwedeng mas mataas pa sa 5 out of 10 yung digital transactions nila in a month. Kasi nga po, masanay sila gumamit nito. So, kung yung tiwala, hindi na muna sila kailangan kumbinsihin kasi alam nila kung paano nag-work yung technology. At nakikita din natin na mas marami tayong na-include financial inclusion kasi marami na pong nagbukas din ng mga e-wallets. Ang e-wallets po kasi mas madali siyang buksan kumpara sa regular na bank account dahil nga po yung onboarding process niya mas madali. Although marami na rin pong banks na meron po sa mobile app ng account opening po. Mga Kanet 25, this is Cesar Vallejos of Open for Business. For more updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook pages.